Magandang araw, ako po si Bal at welcome sa Musika Ride. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano bumuo ng isang in-ear monitor or yung IEM na tinatawag nila na ginagamit natin sa mga stage, sa mga events kapag tumutugtog tayo. Bibigyan ko rin kayo ng idea kung paano ito buuin at kung ano yung mga gamit na kailangan natin para makabuo tayo ng isang magandang in-ear monitor na hindi masyadong mahal. Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung ano ba yung IEM tinatawag at kung ano yung mga benepisyo na pwede nating makuha sa kanya kung gagamit tayo nito sa stage or sa mga event na ginagawa natin. Kung ikaw ay isang musikero at nagbabandang kagaya ko, importante na meron tayong monitor na naririnig. Dahil pinaka-importante na nagkakarinigan tayo sa stage. Yung ginagawa nung ating bahista, nung keyboardista, yung drummer, syempre, at yung singer. Pero bakit natin kailangan gumamit ito? Dahil sa mga stage naman, sigurado may mga floor monitors naman na ginagamit. Pero bakit pa natin kailangan ng in-ear monitor? Alam nyo, sa tagal ng panahon ng pagtugtog ko, marami na akong na-experience, lalo na yung banda namin na magkakasama kami tumutugtog. Sa iba't ibang event, iba't ibang setup yung madadatan mo. Merong maayos at mas madalas yung hindi. Lalo pagdating sa mga monitor, yung mga floor monitor na nakikita natin sa stage, na nakaharap sa banda, yun yung tinatawag natin na floor monitor. Merong mga sound tech na hindi masyadong nag-focus dun sa floor monitor. Ang binibigyan nila ng pansin masyado ay yung house. Ang house yung nakikita natin na mga speaker sa labas na nakaharap, na kinokontrol ng ating sound tech or yung sound engineer natin sa mga tugtugan o sa mga setup. Hindi nila nabibigyan ng masyadong focus yung mga floor monitor na napaka-importante sa banda. Dito kasi natin naririnig lahat ng mga instrumento at yung mga boses kung ilang kayo kumakanta sa banda ng maayos, malinaw, para hindi kayo mahirapan. Sa mga ibang pagkakataon, meron tayong mga amp sa likod. Halimbawa ako, gitarista ako, at the same time kumakanta rin ako. Meron akong amp, yung bassista may amp, yung keyboardista may amp. At syempre yung ating drummer ay naka-mic in lahat ng kanyang kit. So lahat yun ay maririnig natin na lumalabas sa house o sa speaker na nasa labas. Kung ano man yung nandun sa house na yun na lumalabas ay hindi naririnig nung mga banda sa stage dahil nakataligod yung speaker, no? Ang narinig namin ay yung monitor lang at yung amp na ginagamit namin. So, ang mahirap na part doon, kung walang bumabalik ng mga instrumento na galing sa floor monitor, yung amp ko ng gitara ay hindi masyadong maririnig nung nasa kabilang side ko. Halimbawa, yung keyboardista ko nasa kabilang gilid, yung bassista ko nandito, yung drummer nandun, hindi nila marinig masyado yung aking gitara kung hindi palalabasin sa monitor. Ganun din naman yung kanilang mga amp, hindi ko rin maiintindihan, hindi ko rin maririnig yung kung ano man yung tinutugtog nila doon sa side nila. Dahil walang lumalabas sa floor monitor. At lalo na sa mga vokalista, yung mga kumakanta sa banda, ay napakahirap kung hindi ka bibigyan ng tech ng maayos na tunog dun sa floor monitor. Dahil dun lang kami bumabase sa naririnig namin sa floor monitor. Dahil nga yung house ay nakataligod sa banda, so hindi namin siya naririnig masyado. Kaya kung napapanood nyo yung mga malalaking artist na may mga pangalan, tumutugtog sa mga malalaking events, mga concerts, na kahit na napakarami ng floor monitor sa harapan nila, meron pa rin silang in-ear monitor. Kasi doon makakasigurado ka na yung detalyeng hinahanap mo, yung tunog ng gitara, ng bass, ng drums, at lahat ng instrumento, pati boses, ay maririnig mo ng maayos sa tenga mo. Na hindi ka na kailangan mag-relyin masyado dun sa floor monitor na nasa harapan mo. Although, importante yung floor monitor na yon, pero yung in-ear monitor na ginagamit natin na personal, ay malaking tulong para mas maintindihan pa natin yung detalye ng mga instrumento at boses. O sige, bigyan ko kayo ng konting background kung paano talaga yung setup dun sa ibabaw ng stage. Papanoorin nyo. Ito yung typical na setup ng isang banda. Guys, sa amin, 5 kami. Gitarista, bahista, keyboardista, yung drummer, at syempre isang vocalist namin. At ito naman yung tinatawag na house o yung main speaker na ginagamit ng sound system para sa banda at sa iba pang mga events. Iba-ibang setup ng mga speakers na ginagamit nila. Depende sa lugar at depende rin sa budget. Karaniwan kapag indoor lang ang event, kadalasan mga single 15 na speaker lang ang mga ginagamit. Hindi na sila gumagamit ng malalaking speaker at mga sub. Ang karaniwang posisyon ng mga speaker na to ay malayo sa banda. Kumbaga nakatalikod sa amin. Kaya kahit gaano man kaganda o gaano kalakas man yung lumalabas sa tunog sa speaker na to, hindi namin talaga naiintindihan at hindi namin naririnig na maayos. Kaya dito pumapasok ipaggamit natin ng mga floor monitors. Ito ang pinakamahalagang gamit na nakasetup sa stage. Napaka-importante nito lalo sa mga vokalista dahil dito natin naririnig yung ating boses. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakakatuwa dahil may nakasetup na floor monitor sa harapan mo. Kadalasan yan, hindi mo rin maintindihan. At napakaswerte mo kung mayroong monitor talaga.
Dahil sa ibang mga bar talagang wala. Nakapaikot lang yung mga speakers nila, kaya hindi mo talaga maiintindihan kung ano man yung kinakanta mo o yung tinutugtog mo. Sa dami na ng mga na-experience namin na tugtugan at mga events, nagkakatalo lagi pagdating sa mga monitors. Minsan naabot ka sa point na mawawalan ka ng boses dahil sigaw ka na ng sigaw dahil hindi mo narinig yung kinakanta mo. Kaya di ba, naman talaga. Oh. Kadalasan kasi ang nangyayari, hindi na i-set up ng maayos yung ating mga floor monitors. Kaya kapag nagsimulang pumidback yung mga mic natin, bigla na lang mawawala yung tunog. Paktay ka na diha. Pagdating naman sa mga instrumento, napakahalaga din ng monitor. Hindi ko alam kung naintindihan ba talaga ng mga sound tech kung ano yung narinig ng banda sa ibabaw ng stage. Hindi dahil meron kang amplifier sa gilid mo, okay ka na. Hindi ganun yun. Dahil magkakahiwala yung mga amp ng instrumento, ay hindi rin kami nagkakarinigan sa taas. Sa banda kasi importante na nagkakarinigan kayo ng maayos. Narinig mo yung instrumento ng kabanda mo at narinig ka rin nila. Kaya kung hindi palalabasin yung mga tunog ng instrumento sa monitor, ang pakiramdam mo tumutugtog ka lang na mag-isa dahil sariling instrumento mo rin narinig mo. Bad trip yun. Kaya sa ating mga banda, importante na meron tayong personal na in-ear monitor. Para kahit anumang setup ang madat na natin sa event, wala tayong problema. Makakatugtog tayo na maayos at may bibigay natin yung 100% natin na performance para sa mga nanonood. Ngayon naintindihan na natin kung paano yung setup dun sa stage, kung paano gumagana lahat ng mga gamit, at kung paano yung experience ng isang nagbabanda, yung narinig namin sa taas ng stage. Umpisahan na natin yung ating pagbuo ng ating personal in-ear monitor. Unahin natin yung mga kailangan nating gamit, then mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano sinesetup at kung paano siya buuin kapag nasa tugtugan na kayo. So, ito lahat yung mga gamit na kailangan natin para makabuo tayo ng in-ear monitor. Meron tayo dito na audio mixer. Yan, itong isa na to ay isa ring mixer na micro mixer. Isang version siya ng mixer na to na mas simple. At ito yung ating headphone amp, yung ating DI box, yung ating wireless in-ear monitor, meron tayo niyan, at yung ating gagamitin na earphone. Ayan siya. So isa-isahin natin sila at papaliwanag ko sa inyo kung paano sila gumagana. Unahin natin dito sa ating earphone, yung ating in-ear monitor na earphone. Ayan siya. So transparent yung pinili ko para mas discreet at saka hindi masyadong halata dun sa tenga mo kapag nakasuot na siya. Dahil transparent nga at kakulay ng balat natin, hindi masyadong halata na may suot ka na in-ear monitor. So, any brand naman, basta medyo piliin nyo lang yung magandang klase na brand na kahit hindi ganun kamahal. Ito yung brand na napili ko. Hindi po yan sponsored. So lahat po na makikita nyo rito ay puro binili ko at binili ng banda namin. So sa banda namin, bumili kami ng tagi-tagisa nito. Dahil 5 kami, so 5 piraso in order namin, tagi-tagisa kami. So ito namang wireless na in-ear monitor naman ay syempre optional lang din to kung gusto mo lang gumamit. Halimbawa, ako sa banda namin, ako yung gitarista. So mas pinili ko na gumamit ng wireless kaysa dun sa gumamit ng wired na ganito. Kasi mas less yung hassle dahil may kable na ako ng gitara. Tapos may kable pa ako nito nung in-ear, medyo ma-hassle na sa akin yon. So mas pinili ko to para makagalaw-galaw din ako kasi minsan naglalakad-lakad ako sa stage. Siyempre pag kakausap ka ng mga guest, ganon, medyo lalakad-lakad ka ng konti. So mas pinili ko na gumamit ng wireless. Ang brand nito ay yan, Lekato. Maganda rin siya at umaabot siya ng mga 30 meters mula dun sa kanyang transmitter. So, magandang bagay na yon. Sunod natin, ito ang ating DI box. Yan. Ito yung mag-split ng signal natin. Papaliwanag ko sa kanya mamaya kung paano siya gagamitin. Ito naman yung ating cable, yung ating extension cable para doon sa ating earphone. So, gagamit tayo ng PL na stereo. Yan siya. Dahil left and right yung ating earphone. So, kailangan naka-stereo siya. Then, ang kabilang dulo niya ay 3.5 na female. Dito natin ikinukonekta yung ating earphone. Yan. Yan yung ating earphone. Diyan natin siya ikakabit. So, sunod naman natin yung pinaka-importante, yung ating headphone amplifier. Ito yung pinaka-importante dito sa ating bubuuin na monitor. Dahil dito tayo mag-split ng signal. Dito nakakonekta lahat ng mga earphone natin. Kung ilan man kayo sa banda, halimbawa 5 or 4 o kung ilan. Ito ay hanggang 8 channel. So meron siyang 8 na input na pwede nating pagkabitan ng ating mga earphone kung ilan kayo sa banda. At may sarili-sarili siyang mga volume control.
So lahat kayo ay kung nahihinaan, pwedeng maglakas. Yan. Kung masyado malakas, syempre pwede maghina. Nang hindi natin naapektuhan yung ibang channel na nakakabit dito o yung ibang earphone na nakakabit dito. So kung halimbawa ako, nalalakasan ako masyado dun sa monitor ko, pwede ko siyang bumaan na hindi ko naman maisorbo tong mga kabanda ko na nakakonect din sa kabilang channel. So next natin, itong ating mixer naman. So dalawang version yung ating mixer na papakita sa inyo at mamaya ikukumpara natin kung ano yung mga benefits nilang dalawa. Siyempre may mga pros yan tsaka mga cons. So pag-uusapan din natin yan. Itong isang ito ay micro mixer. So para siyang ganito rin na mixer, yung standard na mixer na malaki. Ang wala lang sa kanya syempre is yung EQ, wala siyang gain, kundi volume lang. Meron lang siyang toggle ng mono and stereo. So dito ang control mo lang ay yung volume. Hindi ka na pwede maglagay ng high, ng low, or ng effects. Yun lang ang hindi sa kanya, ang pwede sa kanya. Pero yung pinaka-importante rin naman kasi dahil headphone lang naman tong monitor lang naman yung gagamitin natin, yung paggagamitin natin sa kanya. So para sa akin hindi na importante na maglagay pa tayo ng low or ng high. Pero kung gusto mo na ganun ang control mo, makontrol mo lahat at halimbawa meron ka pang gustong ilagay gaya ng mga effects, pwede kang gumamit ng ganitong mixer naman, yung standard na audio mixer. Dito, kahit anong brand naman ng mixer ang gamitin mo, as long as kasya kayo lahat, magkakasya yung miyembro ng banda. Hybrid siya, pwede siyang PL at pwedeng XLR. Then yung pang-limang channel niya, ito ay nakokontrol natin pero ano lang siya, PL lang siya. So mono lang yan, meron sarili siyang control. Dito ang maganda sa mixer na to, may sarili kang control ng gain, then yung EQ or yung high and low, at syempre yung volume. Bukod dun sa main volume natin. Kumpara natin yung dalawa, syempre mas compact itong isa, mas madaling dalhin sa gig kasi maliit lang. Pwede mo nga ito ibulsa dahil yan lang, maliit lang, halos isang dangkalan talaga. Tapos ito na mga mixer na to, na standard na mixer, syempre mas bulky yan, mas kukuha ng space yan dun sa stage o dun sa pwesto nyo. So minsan try ko naman sila parehas naman pwede, parehas naman silang umubra dun sa intended na paggamitan. Pero mas prefer ko na gamitin itong micro dahil nga maliit lang siya at madaling iligpit at madaling i-set up. So, paano ba tayo magko-connect ng in-ear monitor? So, yung term natin kaninang ginamit is yung house. So, yung house natin ay yung mixer na ginagamit ng ating sound tech na wala tayong control. Hindi natin makokontrol yon. Kumbaga, hihingi lang tayo sa kanila ng lakas, ng effects, ng high, ng low. Pero bukod doon, hindi natin makokontrol kung ano yung gusto nilang palabasin sa house at dun sa floor monitor. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng separate natin na connection na hindi maapektuhan yung house. Itong mixer na to gagamitin natin para sa ating monitor lang o sa in-ear lang. Hindi niya maapektuhan kahit ano mang ilagay natin, magdagdag tayo ng volume, hindi lalakas yung sa house. Maglagay tayo ng low, ng high, ng gain, ng effects kung gusto mo, ay hindi lalabas dun sa house dahil tayo lang ang makakarinig nito. So hindi natin kailangan makipaglaban dun sa mga tech. Kung ayaw man tayong bigyan ng maayos na monitor, hindi natin kailangan hindi na tayo makikipaglaban na boss, baka pwede naman palakasan naman kami ng konti sa monitor, padagdagan ng high, padagdagan ng low. Yung mga ganong bagay na lagi naming na-experience dati, nung mula nung nagkaroon kami nito, ay nabawasan na. Hindi na namin masyadong pinoproblema yon. Although, kailangan pa rin talaga yung floor monitor. Pero, nabawasan yung hassle, tsaka yung stress mo sa stage na hindi mo naiintindihan yung tinutugtog mo o yung kinakanta mo. So, unahin natin, i-set up natin to. Tuturo ko sa inyo kung paano siya i-set up. Ito munang mixer na to. Pero same lang naman sila. So para mahiwalay natin yung signal natin na gagamitin para sa ating monitor na hindi maapektuhan yung house, ay kailangan gumamit tayo ng DI box. So itong DI box na gamit namin ay isang active na DI box.
Kasi independent siya. Pwede mo siyang lagyan ng battery. Yan. At pwede rin siyang i-operate gamit yung phantom power ng mixer. Pwede mo siyang i-activate doon. Dito sa ating DA box, ang pinaka-importante is yung link. Yan. Meron siyang link. Kapag nakababa yan, magiging dalawang magka-separate na signal to. Pwede kang mag-connect ng dalawang instrumento, magkahiwalay, at yung out nila ito, parehas. Ngayon, kung nakalink ka naman, itong input mo ay para sa isang instrumento na lang. Dahil itong kabila naman, dalawang channel na to, ay itong magkahiwalay na XLR at yung isang PL, ay magiging out na natin. So, ang mangyayari, itong ating XLR, o pwedeng kahit ano, itong XLR, pwede nating ipukol doon sa house natin, sa mixer ng house. Then, ito namang isang channel, itong out, isang out, ay ilalagay naman natin dito naman sa ating mixer. Yan. So, isa pang senaryo, halimbawa, meron tayong amp, meron tayong amp na ginagamit. Halimbawa, ako, gitarista ako, meron akong amp sa gilid ko. Tapos, ipupukol ko yung isang PL ko doon sa amplifier na gagamitin ko sa guitar, halimbawa sa guitar amp. Doon ko siya i-connect sa input. So maririnig ko yung gitara ko na tumutunog doon sa aking amplifier. Then yung namang isang connection ko, yung isang out ko ay pupunta naman dito sa aking monitor. So the same lang 'yon. Pupunta kasi itong signal na to doon sa amplifier na meron namang halimbawa naka-mic in yung amplifier mo or naka-DI, lalabas yun sa house. So same lang siya. Kung ibigay mo naman ng diretso doon sa mixer, okay lang yon, parehas lang yon. Kung padaanin mo naman sa amplifier, since naka-mic in naman yung mga amplifier natin, madalas, same lang yon. Ang pukol nun sa house. So pag ganoon na nangyari, ang gagawin naman natin sa pangalawa natin na out, is yun yung pupunta naman doon sa ating mixer o sa ating monitor. And since na nagbigay tayo ng ating out doon sa house, bahala na si Sir Tech doon kung anong gagawin niya. Kung palalabasin niya ba sa floor monitor yon o sa house lang talaga. Kasi hindi natin makokontrol yon kung anong gusto nilang gawin. So sila na bahala magtimpla nun, sila na bahala mag-EQ, sila na bahala maglagay ng compressor or ng effects kung gusto nila. Basta yung importante natin na makuha is yung isang signal na pupunta naman dito sa ating sa ating in-ear monitor na mixer. So halimbawa, itong ating nilagay na to, halimbawa lang, ang gusto ko dito ay ilagay ko dito sa monitor ko yung isang out. At itong isang out naman ang ibibigay ko kay Tech dun sa house. So dito wala na akong control dito. Ang control niya yung nasa sa house ng mixer na. Ang kokontrolin ko na lang dito itong isang out na pinapunta ko dito sa ating mixer. Ito yung gagawin natin na in-ear monitor. So naka-connect na yan. Ang next natin gagawin ay magkakabit tayo ng headphone amplifier. Yan, dito naman sa ating headphone amplifier naman, dito mag-split yung mga earphone natin ng ating mga kasama dun sa banda natin. So dito ay magko-connect lahat ng ating mga earphone. Kunin natin yung ating earphone. Unahin pala natin yung kable kasi since hindi naman tayo magkakatabi sa stage, magkakahiwalay tayo, kaya kailangan natin ng extension. So ito yung ating headphone amp. Mamimili ka dyan kung saan mo gustong mag-connect. Diyan mo i-connecta yung extension mo. Halimbawa sa channel 1 ako. Yung channel 1 ng ating headphone amp ay makokontrol ng volume dito sa channel 1. So may number naman yan. Hanggang 8 yan. So pwede kayong hanggang 8 na mag-connect ng mga earphone nyo para mag-monitor. Then meron kayong mga separate na controls nung volume. So yung dulo ng aking extension cable ay yung ating female na 3.5. Doon naman ako nag-connect ng aking earphone. Yan. Ito naman, nilagyan namin ng clip para pwede mong i-clip sa belt or sa pantalon or sa strap ng instrumento kung meron.
Kung sa vocalist, nasa pants lang yan sa likod ng pants, nakatago. Yan. Pero isa pang way ay yung paggamit naman ng wireless. So, yung wireless naman, pag ginagamit, dalawa yan, yung transmitter, ay yung pupunta doon sa ating headphone amp. So, ito yung cable na kasama niya. Yan siya. Kukonect lang natin dito. Then, ito naman yung pupunta doon sa headphone amp. Okay? Halimbawa, ito yung gamit ng vocalist namin. Dito natin i-connecta sa channel 2. Then, yung receiver naman, dito yun naman i-connecta yung kanyang earphone. So, wireless na siya ngayon. Hindi niya na kailangang gumamit ng extension cable para sa kanyang headphone. So, lalagay niya lang to sa likod nung belt niya o nung guitar strap kung meron man, sa pantalon. At pwede ka na maglakad-lakad sa stage ng walang gamit-gamit nitong mahabang kable na to. So, ulitin natin. Meron na tayong DI. Nag-split na tayo ng signal. Pumasok na doon sa ating mixer. Then, yung ating earphone, nakakonekta na doon sa ating headphone amplifier naman. Yan, silang dalawa nakakonect na. So, paano natin siya maririnig? At paano natin siya mo-control? So, yung ating headphone amplifier naman ay may sariling input. Dito tayo kukuha ng signal na para marinig natin mula dito sa headphone amp. Gagamit tayo ng cable gaya nito. Yan, ng stereo jack. Yan, yung PL na stereo. Gagamit tayo niyan. Ilalagay natin sa input nito, ng headphone amp. Papunta naman doon sa ating mixer. Doon sa headphone. Kasi yung headphone natin is stereo yung nilalabas niya na tunog. At ito, yung sum nito, lahat ng mga i-connect mo rito, na mga instrumento, microphone, ay maririnig ng ating headphone. Ilalabas niya naman yon, ilalabas ng ating headphone yon, papunta naman dito sa input ng ating headphone amplifier para naman ma-split sa maraming headphone na may sarili-sariling mga controls. Yan. Sa ganung paraan, pwede nating makontrol yung sarili-sarili natin na mga nanlakas ng volume ng ating kung ano may i-connect mo rito ng mga earphone ng mga kababanda mo, may sarili-sarili kayong volume. Ngayon naman, pagdating naman doon sa mga kinonect natin na instrumento, halimbawa ito, so dito sa mixer, nag-connect tayo ng gitara, lalabas yung out niyan sa headphone, papunta dito sa headphone amp. So, pwede natin kontrolin yung volume niya, yung gain, yung equalizer, at kung gusto mo maglagay ng effects. At ganun din sa lahat ng mga, kung ano man yung gusto mong ilagay dito. Pwedeng mic, pwedeng lahat ng yung bass, at yung keyboard. Ngayon, ang mangyayari, since isang mixer lang kayo, hindi mo pwedeng gawin na gusto mo ikaw lang, yung sarili mo lang ang maririnig mo, o gusto mo bass lang maririnig mo, o gusto mo gitara lang ang maririnig mo. Pwede mong gawin yon sa auxiliary. Kaya lang ang mga auxiliary, syempre kung 5 kayo sa banda, ang kailangan yung mixer is merong 5 out ng auxiliary na makikita lang natin sa mga mamahaling board at yung sa malalaking mixing board. Pero since wala naman tayo at nag-DIY lang tayo ng ating monitor, kaya ang ginamit lang natin ay isang standard na mixer. Dito magkakasundo na lang kayo kung ano yung gusto nyo marinig sa earphone nyo. Kasi isa lang yan eh. Dahil since isa lang yung out natin, pare-parehas yung narinig nyo dito sa headphone amp. Ngayon, magkakasundo na lang kayo kung halimbawa, okay na ba yung volume mo ng mic, ay ng gitara? O malakas ba masyado? O yung bass mo? Yung keyboard? Yung boses ba nung vocalista nyo, nakaibabaw ba? Hindi ba natatabunan ng instrumento? So, yun na lang yung pagkakasunduan nyo na magkakabanda. Kapag pantay-pantay na yung sa tenga nyo, na hindi na nagkakalamangan ng tunog o wala nang malakas masyado, good na yon. Yun na yung magiging monitor nyo sa stage. So itong ating ginawang DIY na in-ear monitor ay kumpara natin doon sa talagang in-ear monitor na binubuo ng mga professional na sound system, ay napakamahal yung mga ginagamit ng mga banda. Sobrang mahal nun, abot ng 100K yon sigurado ako.
Dahil yung isang ano pa lang, yung headphone na splitter or yung signal splitter pa lang palagay na natin nasa 10. Then isa-isang pack nung mga wireless nasa palagay ko nasa mga 20 pataas yung maraming isang pack at maraming mga headphone na nakalagay, maabot ng mga 20 plus pataas yun And meron pa rin ginagamit na isa pang hindi ko alam kung ano yung tawag. Doon nag-i-split lahat ng signal para kung gusto niyo magkarinigan yung halimbawa pwede mong babaan yung kung gusto mo ikaw lang mas malakas na signal o yung konting voice lang o mas maraming drums. Meron pang ginagamit na aparato doon na mahal din. Kaya umaabot talaga siya ng ganong kamahal. So ito, kung ikukumpara natin doon, napakasulit na nito. At mas mura kung ito yung gagamitin mo. Kasi mas mura itong dihamak kumpara natin sa isang mixer. Pangalawa, mas portable siya, mas madaling dalhin. Ang kaya lang gaya nga sabi ko sa inyo, wala siyang sariling mga EQ. Ang control natin dito ay yung volume lang at yung toggle natin ng stereo at mono. Pero sa experience namin, sa paggamit namin, nasubukan na namin itong standard na mixer, itong micro amp, walang problema. Yung kailangan namin na marinig, naririnig namin ng maayos sa parehas na device na to. Ayan, so sana naiintindihan nyo yung chain. Pero ulitin lang natin ng mas mabilis para mas maintindihan nyo. So, ang unang chain natin, gagamit tayo ng DI box para sa ating instrumento. Yung isang signal, pupunta sa house. Yung isang signal, pupunta sa ating in-ear monitor na mixer. Then, yung out ng ating headphone, pupunta dito sa input ng ating headphone amplifier naman. Then sa ating headphone amp, doon naman tayo magko-connect ng ating mga headphone, tagi-tagisa. Then yung control ng volume, may control ka ng volume dito sa mixer. Yung kada ilagay mo na instrumento or mic, may sarili kang volume. Pagdating naman dito sa ating headphone amp, may sarili ka pa ring volume. So, sigurado kung marinig mo na lahat ng detalye dahil nandyan na lahat ng kailangan mong mga controls. At ayan, ngayon, meron na kayong sariling in-ear monitor at sigurado ako hindi na kayo mahihirapan sa tugtugan. Kahit na ano man yung datan nyo sa event, kung ano man setup yung ilagay sa harapan nyo, okay lang dahil meron na kayong sarili na monitor. Sana nagustuhan mo yung video na to at kung nakatulong ito sa'yo, please subscribe at syempre i-share natin sa iba. Muli ako pa si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!